Si Dan Morgan ay isang matalinong tindero ng kotse na namumuhay ng tahimik sa mga suburb ng Buffalo, New York kasama ang kanyang asawang si Jessica at ang kanilang tatlong anak na sina Nina, Kyle, at Max. Isang araw, biglang inatake si Dan. Pagkatapos ng pag-atake, nakipag-ugnayan si Dan sa kanyang dating kasamahan, si Augie, upang alamin kung bakit siya inatake at iminumungkahi ni Augie na ito ang dating amo ni Dan na si McCaffrey, at pinayuhan siyang mawala para lamang maging ligtas. Nag-order si Dan ng bagong set ng mga dokumento ng pagkakakilanlan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinukuha ni Dan ang kanyang mga anak mula sa paaralan at sinundo si Jessica mula sa trabaho, na sinasabi sa kanya na kusang maglalakbay sila sa Las Vegas. Habang papaalis sila sa bayan, napagtanto ni Dan na sinusundan sila at napag-isip-isip na ang minivan ng kanilang pamilya ay may nakatanim na tracker. Huminto siya sa kanyang dealership ng kotse at ginagamit ang isa sa mga service bay para hanapin at alisin ang device mula sa undercarriage. Samantala, dumaan si McCaffrey at ang kanyang koponan sa tahanan ng mga Morgan ngunit wala silang makitang anumang indikasyon kung saan sila patungo habang itinapon ni Dan ang mga cellphone ng lahat upang maiwasang matrace. Nagmamaneho siya sa buong gabi hanggang sa makarating sila sa Iowa City. Nasa sabik, nakiusap si Nina sa kanila na tingnan ang Southern Iowa University dahil umaasa siyang sundan ang kanyang kasintahang si Trevor doon kaysa ituloy ang kanyang orihinal na layunin na pumasok sa Stanford. Sa isang campus tour, napansin ni Dan ang isang German na lalaki sa kanyang telepono, at naniniwala siyang nagtatrabaho siya para kay McCaffrey, kahit na napagtanto niyang nagkakamali siya nang inatake sila ng isa pang alipors ni McCaffrey, na nakikipaglaban dito sa isa sa mga chemistry lab bago nawala ng kakayahan ang lalaki. At muling sumama sa kanyang pamilya sa paglilibot. Bago umalis ng campus, hinanap ni Nina ang dorm ni Trevor para lang malaman na niloloko siya nito sa ibang babae. Nang malaman niyang niloloko siya ni Trevor, tinuruan siya ni Dan ng ilang martial arts moves, na ginagamit niya sa una. Habang papunta sila sa Vegas, mas lumalapit si Dan sa kanyang pamilya. Dumating sila sa Las Vegas, kung saan plano ni Dan na sabihin kay Jessica ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan sa isang romantikong hapunan. Habang iniiwan nila ang mga bata para alagaan si Max sa kanilang penthouse suite, umaalis ang mga bata kasama si Max para maglakad papunta sa strip. Nang bumalik sina Dan at Jessica sa kanilang suite upang tingnan ang mga bata, inatake sila ng koponan ni McCaffrey. Mabilis silang ipinadala ni Dan, na ikinagulat ni Jessica. Inihayag ang kanyang pangalan bilang Sean, sa wakas ay naging malinis siya sa kanyang pamilya, na nagagalit. Gayunpaman, binigay ni Sean sa kanila ang kanilang mga bagong pasaporte at ID, na sinasabi sa kanila na ang kanilang buhay sa Buffalo ay tapos na. Kinaumagahan, dumating ang kaibigan ni Jessica na si Gwen sakay ng private jet para isakay sila pauwi sa Buffalo. Sa eroplano, ipinahayag ni Gwen na nagtatrabaho siya para kay McCaffrey at ipinasa sa kanya si Jessica at ang mga bata. Kinuha niya ang mga ito bilang hostage, at pinagbantaan na papatayin sila maliban kung tatanggapin ni Sean ang kanyang alok. Siya ay nagpaumanhin, at si Jessica at ang mga bata ay dinala pabalik sa paliparan upang umalis patungong Buffalo. Nakatakas si Sean at tinawag ni McCaffrey ang kanyang hukbo sa lobby ng hotel para mahuli siya muli. Nakipag-ugnayan si Sean sa mga mersenaryo habang si Jessica at ang mga bata ay nakikipaglaban kay Gwen, na nagtapos sa paggamit ni Jessica ng isang piraso ng putol na kawayan bilang sibat upang ilansang si Gwen sa dibdib. Samantala, pinatumba ni Sean si McCaffrey. Makalipas ang ilang panahon, ang mga Morgan ay bumalik sa kanilang buhay sa Buffalo.
Si Sean O'Dan ay nagpapatakbo na ngayon ng sarili niyang security firm gamit ang kanyang skillset para payuhan ang mga kliyente kung paano mas mahusay na magdedepensa laban sa mga pag-atake habang si Jessica ay nagtuturo sa high school track and field. Pag-uwi, sumakay sila sa isang inuupahang RV na nagsimula sa isang cross-country road trip upang ihatid si Nina sa Stanford. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.